Sa loob ng isang linggo, ay naging maayos naman ang routine nilang mag-ina. May kailangang asikasuhin si Russell sa aviation sa Sehada Airlines, kaya wala rin to ng isang linggo. Masaya na malungkot ang tumira sa kondo ng silang dalawa lang ng anak. Nakakauwi siya na maaga dahil si Rain ang nag-aasikaso karamihan ng trabaho niya sa ngayon. Mas marami pa nga tong alam pagdating sa finance department. Pauwi na siya isang gabi na walang kaabog-abog na pumasok si Roger sa silid niya. Nagulat pa siya nang pabagsak nitong isinara ang pinto. Ano problema mo? Pahagis nitong inilapag ang isang maliit na kahon sa mesa niya. Kinuha niya yon at binuksan. Naitapon din yun sa gulat nang makitang 2 ibon na wala na yatang buhay. Ano yan? Bakit may patay na ibon? Galing sa isang messenger na ipinapaabot sa security guard kanina. Kung sino man ang nagpadala niyan, ay balak na takutin ako. Si Sofia? Kaagad umahon ng takot sa dibdib niya. Mabigkas nga lang ang pangalan na babaeng yon, ikumakawala na kaagad ang takot na namamahay sa dibdib niya. Palagi nating iniisip na si Sofia ang may motibo na gumawa ng ganyan. What if it's Russell? Russell? Bakit naman niya gagawin yan? Gusto niyang mawala ako sa landas niya at makuha niya kayo ni Zack ng tuluyan. I don't know. Basta hindi ako tiwala sa lalaking yon. Tiyak na may hidden agenda siya nang hindi niya mabilang sure si Papa. That's a strong accusation, Roger. Kailangan mo muna ng sapat na ebidensya para ituro mo siyang suspect sa lahat ng to. Narinig ko silang nag-uusap ni Papa noon, Esmeralda. Remember? Gusto niyang ipaanal ni Papa ang kasal niyo para mabawi niya kayo ni Zack. Tapos gusto niyang bilhin ang 20% shares pa para malagdagan ang kapangyarihan niya dito. And remember what attorney said? Kaya hindi ka binigyan ni Papa ng shares kung hindi akong pakakasalan mo ay dahil alam niyang pupuntiryahin ka ni Russell para doon niya makuha ang kapangyarihan dito sa Metro Pacific. Kung may 20% siya at may 30% ka, kuha niyo na ang 2 kapangyarihan and I will become your puppet. Huwag mo nga akong isama na inaasukasuhan mo ng ganyan. Inis niyang sagot. Do you really think I allow Russell to make you his puppet, as you mentioned? Alam kong hindi. But he is so powerful that we can even notice if that happens. At hindi ako papayagan yun, Esmeralda. Hindi ako matatakot ng 2 patay na ibon na yan at kung ano-ano pang paninindak. Noong isang linggong wala ka dito, alam mo bang may nag-flat ng gulong ko habang nasa parking lot? Pati nananahimik kong sasakyan dinadamay. Hindi siya makapag-isip ng maayos. Palagay niyang bumalik ang anxiety niya at nanlalamig ang mga kamay niya. Hindi niya gustong paniwalaan ni si Russell ang pwedeng gumawa nito sa kanila. It could be Sofia. Pero matagal na itong walang paramdam kahit noong iburol si Nick. May basihan ba para pagbintangan ni Roger si Russell? Hindi pa rin tayo sigurado. No wonder he provided you a security team. Pwede nga naman nating isisi kay Sofia ang lahat. At dahil ako lang ang na-expose, kunyari hindi ka magagalo ni Sofia at mapagbabantaan. Ewan ko, paano kung si Sofia naman talaga? You know what? May palagay akong hindi natitigil ang mga pananakot niyan sa akin hanggat hindi tayo nagpapakasal. Metro Pacific's anniversary is 2 months away. Kaya siguro yun ang ibinigay na taning na Papa. Kailangan pagdating ng takdang araw na yon ay mailipat na sa pangalan kong kumpanya. Doon palang matatapos ang lahat ng pagbabantang yan dahil wala na talaga siyang habol. Then you can look for someone to marry. Suhestyon niya. Dahan-dahang lumapit si Roger at itinaas ang mukha niyang naguguluhan pa rin sa nangyayari. Ikaw lang ang gusto kong pakasalan. Alam mo may gusto ako sa iyo noon pa. Pero hindi siya makapag-isip ng maayos. Hawak ni Roger ang magkabila niyang bewang at halos yapusin na siya. Roger, hindi ka magsisisi sa akin. Aalagaan kita at mamahalin. Hindi kita sasaktan katulad ng ginawa sa iyo ni Russell noon. Bago pa siya makasagot, ay inangkin na ni Roger ang mga labi niya. Lalong tumaas ang anxiety niya sa halip na mapanatag siya sa mga bisig nito. Lalo siyang pinanlamigan ng katawan at bumalik sa balintataw niya ang lalaking nagtangka sa kanya na masama
sa club ng tiya Nelia niya sa Pampanga. Isang kalabog naman ng pagsara ng pinto ang narinig niya, dahilan para maitulak niya si Roger. Sino yun? Russell? Sinasabi ko na nga ba eh. Si Russell yun? Are you sure? Yes, I saw him. Ibig sabihin, ay siya na lang at tayong dalawang nasa building na to. Ang sabi ng security guard ay galing sa messenger ang box na yan. I doubt it. Gabi na para may messenger pang maghatid ng ganitong oras. Kailangan na nating umuwi. Kinuha niya ang bag at isinukbit sa balikat. Gusto niyang pahiran ang labi dahil hindi niya gusto ang lasa ng halik ni Roger. Nabalot lang siya ng takot kanina, kaya nagawa nitong halikan siya nang hindi siya nakapalag. Ihahatid na kita. Sa kabila ng presensya ni Roger, hanggang makarating siya sa kondo ay hindi pa rin siya nakakaramdam ng kapanatagan. Pagdating sa loob, ay kinarga pa nito si Zach at namalagi pa roon ng ilang minuto. Siguradong alam ni Russell ang lahat dahil nagre-report ang security personnel nito. Kailangan mo nang umalis, Roger. Pero mag-iingat ka sa pag-uwi. I will. Ibinigay nito ang anak niya na kaagad niyang inilayo sa katawan bago pa ito magtangka uli na halikan siya. Nang makaalis ito, ay naligo siya kaagad sa pag-asang mawalang anxiety niya. Pakiramdam niya, ang lalaki nagtangka sa kanya noon ang yumapo sa kanya kanina. Hindi ganito ang pakiramdam niya kay Russell. Ngayon lang nagtangka si Roger na maging mapangahas. Ngayon pa bumalik ang anxiety niya na ilang gabing nagbibigay ng bangungot sa kanya noon. Ano yan? Bakit may dugo? Pinanlamigan na naman ang katawan sa Esmeralda na makitang pinupunasan ng bodyguard niya ang salamin ng kotseng gagamitin. May nangipit ng 3 rosas doon na akala ng mga ito ay galing sa kung sino maniligaw niya. Kay Russell ang sasakyang yon na iniwan sandali sa gilid ng kalsada kung saan maraming dumadaang sasakyan at naglalakad na papasakay ng pampasaherong jeep. Kaagad siyang pinalibutan ng 3 pang security sa kanilinga ang paligid. Ibalik niyo na muna si Ma'am Esmeralda sa loob. Inspeksyonin ko muna ang loob. Baka may itinanim pa na iba. Kailangan din nating i-check ang CCTV ng kondo kung nahagip ng kamera nila ang parting to na kalsada. Ano nangyayari? Tanong niya ulit habang hawak siya ng isang bodyguard. May nakaipit ho na rosa sa wiper ng kotse. Nang alisin ni Damian, ay puno pala yun ng dugo na tumulo sa salamin. Oh God! Don't worry, Miss Gomez. You are safe and everything is under control. Iimbestigahan ho natin ang nangyaring to at i-report po natin sa pulis. Tinawagan ng isa si Russell habang siya'y kaagad na umakyat ulit para puntahan ng anak. Nanginginig ang tuhod niya, bagamat pilit niyang pinaglalaban ang takot. Niyakap niya ang anak na mahigpit. Kung paanong nasa mata sila ng panganib ngayon ay hindi niya maintindihan. Tungkol pa ba to sa kayamanan ni Nick? Kung hindi may isasalba ni Russell ang kumpanya, ay magsasara na rin naman ang Metro Pacific. Kung tungkol naman sa mana ay wala din naman siyang nakuha, kung hindi ang 5 milyon. Kung yun lang ang dahilan, kaya may mga pananakot sa kanya ngayon. Handa na niyang isurrender na lang para tigilan na siya at patahimikin na ang buhay niya. Nang tumunog ang telepono, ay kaagad niyang sinagot ang pag-aakalang si Russell iyon. Hello? I can't go down right now. I'm shaking. What? Why? What happened? Si Roger pala ang nasa kabilang niya. Wala siyang nagawa kung hindi sabihin ang nangyari sa ibaba. Okay naman ako. Mamaya na ako papasok kapag natapos ng investigasyon. Anong ginagawa ng mga bodyguards mo? At nasingitan sila na kung sino man na may pakananyan. Don't blame them, Roger. Nasa isang convenience store sila kanina para bumili ng pang-almusal. Tao rin naman sila na kailangan kumain. 4 sila, Esmeralda. Nandito yung 2 sa itaas para sunduin ako. Huwag mo na silang sisihin, Roger. Ginagawa naman nila yung trabaho nila. Okay. I'll be there in 15 minutes. Hindi niya sana gustong papuntahin pa doon si Roger, pero ibinaba na nito ang telepono. At sa lagay niya ngayon, ay kailangan niya na makakausap. Kailangan niyang ilabas ang takot niya
bago pa yun mamahay na naman sa dibdib niya ng mahabang panahon. Esmeralda! Mabilis na yumakap si Roger sa kanya nang dumating ito. Sinubukan niyang namnamin ang mainit itong katawan sa pag-asang mawawala ang takot niya. Pero bigo siya. Hindi nawala ang pangamba niya sa kabila ng presensya nito. The police will talk to my security team for a while. Naggulat siya sa tinig ni Russell na hindi niya napansin kasunod lang ng dumating ni Roger. For the meantime, you and Zach need to go back to our house. It's not safe here. Or you can go back to Papa's house, Esmeralda. Salungat naman ni Roger. Doon ka naman dating nakatira. Safe ka rin naman doon. Wala na si Nick, Roger. Palagay niya ay pilit lang na kumakalma ni Russell, pero alam niyang ayaw nito ang sinasalungat ang desisyon. Wala siyang dahilan para umuwi sa bahay ni Nick. At sa bahay mo meron ba? You don't own her. But I will not let my son live under the roof of another man. Depende na kay Esmeralda kung sasama siya kay Zach o hindi. Sandali. Pumagit na siya sa dalawa na malapit na magsabog. Hindi niyo ba ako tatanungin kung anong desisyon ko? Parehong tumahimik ang dalawa, pagamat alam niyang nagsusukatan ang mga ito ng tingin. Hindi kami aalis dito ni Zach. Kung gayon, ay dito din muna ako tutuloy. Nauna magsalita si Roger. Gumalaw ang Adam's apple ni Russell na alam niya nagpipigil lang ng kung anong gusto nitong sabihin. This place is not big for poor people, Roger. May isa pang silid na tulugan pa sa kabila, pero doon natutulog si Sonia. Ang tinutukoy niya ay tagapag-alaga ni Zach na galing sa bahay ng mga Alonzo. I can fit on the couch. Don't worry about me. As long as I can assure you are safe, huwag ka na munang pumasok ngayon para makapagpahinga ka. You were shaking when I hug you. Are you alright now? Yes. Niyakap niya ang sarili habang hinihintay na magsalita si Russell. Kanina pa itong walang imik na nakatayo lang malapit sa pinto. Kailangan natin malaman kung sino may kagagawa ng lahat ng to. Kahapon, patay na ibon ang dumating sa opisina ko. Ngayon naman na ikaw yung gustong takutin? It isn't safe here anymore? Kung bumalik na lang kaya kami ni Zach sa Amerika? Tanong niya. Palagay niya ay hindi niya kayang harapin ang anxiety niya kapag nagtuloy-tuloy ang ganito. Good idea. Iniwan sa akin ni Papa ang mga ari-arian niya. Pwede na lang tayo magsimula doon ng bagong buhay. What? I mean, paano iniwan sa'yo ng Papa mo ang Metro Pacific? Kung magbibigay lang ng panganib sa buhay natin ng kumpanyang yan, kalimutan na lang natin, Esmeralda. Kung sino may pakana ng lahat ng to, siguradong gusto ay masolo niya ang lahat. E di ibigay na lang natin. You are not interested in it anymore. Why should I? Ikaw ang tagapagmana, Roger. Which I cannot claim unless I get married. I only want to marry you. Ang kaso hindi ka naman interesado sa kumpanya. Hayaan mo na lang muna kaming mauna ni Zach sa Amerika. Hinihintay niya magsalita si Russell, pero wala pa rin ni isang salitang lumalabas sa bibig nito. I'll go with you. At least doon, makakapamuhay tayo ng tahimik. Ang gusto niya ay si Russell ang sumama sa kanya kung saan man niya gustong pumunta. Pero sumasakit na ang dibdib niya sa kakaasa. Tahimik pa rin tong nakikinig lang sa usapan nila ni Roger. I'll prepare our passports and other things. Muling lumapit si Roger sa kanya at yumakap. Hindi siya gumanti dahil yakap pa rin niya ang sarili. At hindi naman gumagaan ang pakiramdam niya. Bagkus ay lalong pumibigat sa kaalamang aalis ulit sila sa Pilipinas. Pero sa Amerika ay tahimik ang buhay niya. Sana pala hindi na siya pumayag na umuwi dito noon. Hindi na sana niya nakita ulit si Russell. At mabuhay na naman ang pag-ibig niya dito. Bago niya itulak si Roger at ilayo ang katawan, ay narinig niya ang pagsara ng pinto. Napatingin siya kaagad sa kinatatayuan ni Russell kanina. Wala ni ito roon. Nasaan ang arogante at dominanteng Russell na kilala niya? Bakit hindi mo lang to nakipaglaban man lang para makuhang kustudiyan ng anak nila? May papakiusap lang sana ako sa'yo.
kung susunod ka sa amin sa Amerika, Roger? Wika niya, bago pa ito gumawa ng kung anong konklusyon tungkol sa kanilang dalawa. Ano yun? Gagawin ko ang lahat para masiguradong ligtas kayo ni Zack. Salamat. Pero gusto kong malaman mo na kahit magkasama tayo sa Amerika, hindi pa rin ako magpapakasal sa'yo. At makikitira lang kami sa bahay ni Nick hanggat hindi ako nakakahanap ng malilipatan namin ni Zack. Hanggang kaibigan lang ang kaya kong ibigay. Sana matanggap mo yun. Hindi ito sumagot ng ilang sandali. Tinungo niya ang kama kung saan tahimik lang na nilalaro ng anak ang laruan nitong nakakalat doon. Si Russell pa rin ba? Isang tipid ng ngiti ang pinakawala niya. Si Zack lang ang lalaking gusto kong mahalin at pagtutuunan ng pansin sa ngayon. Marahan na lang tung tumango bago nagpaalam at umalis muna para ayusin ang bagong dokumento ng ari-arian ng tatay nito. You've been drinking again. Lasing ka na kagabi. Naglalasing ka na naman ngayon? Tanong ng Daddy Eduardo niya nang lapitan siya nito sa bar counter. Dapat ay sa Zen Club siya tutuloy kanina, pero pagkakaguluhan siya ng babaeng gusto makuhang atensyon niya. Busy ang kapatid at mga pinsan niya sa mga kanya-kanyang pamilya. Si Walker na lang ang walang asawa, pero abala rin sa kung sino-sinong kadate. I'm really struggling to figure out my purpose in life. I want to make things right and correct my mistakes. But it feels like life isn't giving me any opportunities to do so. Kaya ba nakita ng mami mo na itinapon mo na lang sa basurahan lahat ng libro mo kaninang umaga? Few days ago, you were so eager to take your chance again to be a lawyer. What happened? Namabungaran niya kahapon na hinahalikan ni Roger sa Esmeralda, ay nawala lahat ang pag-asa niyang babalik sa kanya ang babaeng minamahal. Bumalik ang mga inseguridad sa dibdib niya. Ano bang laban niya kay Roger? Esmeralda hated her for years. Kung hindi lang niya nailigtas ang buhay nito noong siya ang nabaril, baka hindi naman sila naging magkaibigan. Esmeralda doesn't want him in her life anymore. I can't concentrate. Masyado na ako maraming trabaho para ituloy pang pagiging abogado. Hindi ko rin naman magagamit. Ni sarili ko hindi ko mabigyan katwiran kay Esmeralda. What for? Kamusta na bang investigasyon sa patay na ibon na ipinadala kay Roger? May suspect na ba kayo? Si Sofia lang naman ang pwede natin paghinalaan. Kaagad niyang sagot. Kanina si Esmeralda naman ang tangka niyang takutin. May naglagay ng 3 tangkay na rosa sa kotse ko na kapag napisil ang tangkay ay lalabas ang dugo. This threat is getting worse. Anong plano mo? Ibalik mo na lang kaya muna si Esmeralda ulit dito. Sumasakit ang lalamunan niya sa paglunok ng alak dahil sumabay ang emosyong pilit niyang itinatago sa ama. Nagdagdag na ako ng 4 pa na magbabantay sa kanila habang nandito sila sa Pilipinas. Aalis mo sila dito? Marahan siyang umiling. Unfortunately, Esmeralda doesn't want to accept any help for me. Aalis sila ni Roger para sa Amerika magbagong buhay. Hindi nakapagsalita ang daddy niya. Kahit ito ay umaasa na mabubuo niyang pamilya niya kasama si Zack at Esmeralda. That's the reason you've been drinking since last night? Yumuko siya, saka pinaikot sa labi ang baso ng daliri. Gustong kumawala ng luha niya at kagabi pa niya gustong umiyak. Paano Metro Pacific kapag umalis si Roger? Huwag mo sabihin na papasanin mo sa balikat ang lahat ng responsibilidad doon. No, there's no reason to continue anymore. Kakausapin ko si Roger na ipahinto ng operasyon ng Metro Pacific kung aalis sila ni Esmeralda sa bansa. All of my shares will be transferred to Zack in the form of trust fund that he will be getting when he reaches 16 years old. And Esmeralda? Ganun pa rin, Dad. In the event that something happened to me, my shares in Alonzo Corp and all the business I have invested on will be divided in equal share between Esmeralda and Zack. Iyon nang ibinili niya sa daddy at mami niya noong nalaman niyang anak niya ang batang isinilang ni Esmeralda sa Amerika. Malapit na ang first birthday nito at gusto niya maging legal tong Alonzo. Excited na nga ang lahat sa engranding selebrasyon sana.
Pero nagbago ang lahat. Ngayong balak palang umalis na Esmeralda sa Pilipinas. Isinuko mo na ba ang laban? Nawalan ka na ba ng pag-asa na babalik sa Esmeralda sa'yo? I have to give it up for the sake of her happiness. Siya nang nakiusap na wag ko nang ipilit. Noong una, akala niya may pag-asa pa. Tuwing magtatangka siyang halikan sa Esmeralda ay nakakaramdam siya ng pagtugon. Pero na makita niyang tinanggap rin nito ang halik ni Roger kagabi, ay nawala ang lahat ng pag-asang daladala niya. Hindi ka magsisisi sa akin. Aalagaan kita at mamahalin. Hindi kita sasaktan katulad ng ginawa sa'yo ni Russell noon. Iyon ang paulit-ulit na bumabalik sa isip niya simula kagabi. Esmeralda allowed another man to kiss her. A man who did not hurt her. A man who did not push her away. Gusto niya maging masaya para kay Esmeralda dahil mabuting tao naman si Roger. Pero kapag pinalaya niya na to ng tuluyan, siya naman ang makukulong sa damdamin niyang hindi niya kayang pakawalan. At ngayon ay wala ng pag-asa na magiging masaya pa siya. Kay Esmeralda na umiikot ang mundo niya, kahit noong asawa pa ito ni Nick. Hindi niya na alam kung anong gagawin niya sa buhay niya kapag inasal na ulit to sa iba. Matulog ka na anak, hindi matutuwa ang mami mo kapag nakita ka niya miserable na naman. Inubos niya ang alak sa baso bago sumunod sa ama pag-akyat sa ikalawang palapag ng bahay. Kung paano siya matutulog ngayong magdamag nang hindi pa siya nalalasing ay hindi niya alam.